And as promised, so ito na yung ating update para sa lutein ng well catcher. So this is my 4th day na pagtitake sa kanya. So gaya ng nasabi ko sa mga unang video ko, on the first day, syempre wala naman akong naging nakitang pagbabago. On the second day, hindi ko alam kung doon siya galing talaga or baka psychological lang dahil nagtitake ako. Yung sinabi ko na hindi na nangangati mo. Kasi normally itong gilid ng mata ko at saka yung sa may pinakaunahan, nangangati yan pagkagising ko. Or kung sobrang-sobra na ako sa kakatitig sa computer. Kasi ang trabaho ko from 8 to 5 ng gabi. Tapos magdamag ako nakatutok sa computer. So kaya minsan, sumasakit na talaga yung mata ko. Makating-makati na yan. Tapos parang tuyong-tuyo. Tapos napansin ko naman kahapon, kasi ang gising ko kasi, ang tulog ko kasi ay sa umaga. So ang gising ko sa gabi. Pagising ko, normally, malabong-malabo talaga ang mata ko. So hindi agad ako makakatitig sa computer niyan. So dapat ako ay nagigising lang 1 hour at least prior sa shift ko kasi hindi ako makakakita kaagad. So kahit anong kusot ko sa mata ko, hindi talaga makakakita. Kung saan ginagawa ko, hinihilamusan ko nga yung mata ko para pagtingin ko sa computer ay malinaw siya. So although hindi ko masyadong napansin kahapon, pero ngayon ko lang naisip na parang hindi ako dumaan sa ganung stage na napungas ako ng pungas pag gising ko, tapos hindi ako makatitig masyado sa computer. Kasi kahapon nagising ako saktong alas 8, which is malilate na ako kasi 8 o'clock na ang shift ko. So pag open ko ng laptop, parang wala akong na-remember na parang ang tagal ko tinitigan muna yung laptop. Kasi hindi ko na talaga siya namalayan. So ngayon ko lang naisip talaga na yung pala siya. So, ito nga pala ay FDA approved. So, na-check ko na rin siya sa FDA website. So, safe naman siyang gamitin. At ang isang ganito ay 60 gummies. So, kung dalawang beses o dalawang gummies ang iti-take mo everyday, huwag kang lalampas doon. Hanggang doon lang. Yun lang ang recommended dosage. So, aabutin to ng 1 month. So, ito nga palang lutein at zeaxanthin. Hindi ito pinuproduce ng katawan natin. Kasi unlike the collagen. Kasi yung collagen ang katawan natin nagpo-produce nun. Itong, ang lutein at saka zeaxanthin, galing siya sa mga gulay at prutas. Which is, ang hirap naman pakainin ng mga bata. Tapos nakita mo naman ang exposure ng mga kabataan ngayon sa computers. Di ba? Nakita mo, madaling, ang aga-aga pa na nagsasalamin na sila. Hindi kagaya ng mga kabataan ng araw na kung tumanda na tsaka palang nagkakasalamin. Kasi kung magano, malabo ang mata sa katandaan. Pero ngayon hindi kasi sa sobrang exposure nila sa radiation, kaya medyo malalabo na kagad ang mata. So, kung instead namang problema kayong pakainin yung anak ninyo ng gulay, tapos talaga namang mahirap pakainin, mag-take nyo lang po ng lutein. At least 2 lutein sa isang araw. So, huwag kang lalampas sa 2. Yun ang recommended dosage lang. Tapos, ingatan din na huwag itong mailagay sa naaabot ng bata. Kasi baka akalain nila candy. Kasi ang sarap niya. Para siyang peach ang lasa niya. Tapos, ang bango-bango na. Parang regular candy lang talaga. So, delikado yun. Masisira ka tayo nila kapag sumobra sila sa recommended dosage. So, ang mura lang nito. Ang isang ganito, kung isang tao ang gagamit, good for 1 month na yun. Nasa 200 plus lang. So, itry ninyo kung medyo palagi nang malabo yung mata ninyo, palagi nangangati, at expose kayo sa dust, sa radiation, this is the right time for you to take. Kasi hindi ka na pwedeng gumamit ito kung may katara ka na, kung meron ka ng sakit sa mata. So, ito habang maaga, para magkaroon ka ng lutein at medyo luminaw yung mata mo, yung pagtingin mo, mag-check ka na sa yellow basket. Okay?